Magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga nagsasabing tayo daw ay fake news. Ang daming nagsabi na fake news daw. May nagsabi pa na dapat daw akong kasuhan. May nagsasabi pa na ako daw ay nakaragbi. Ito na po, may sumuporta na po. May sumuporta na po sa mga sinasabi ko tungkol sa ibubuto ng Iglesia ni Cristo na 8 senador. 8 senador, no? Ito po, basahin po natin. Ito yung comments. Comments ni Joseph Malunis. Malunis. Tamang-tama, no? Malunis kasi yung eleksyon sa Lunes. Ang sabi niya rito ay, totoo yan. Hindi yan fake news. Lahat kasi yan, kampi yan ng mga Duterte. Kampi yan ng mga Duterte yan. Hindi pipirma sa impeachment ni Sara Duterte. Yun. Yung mga napili po na 8, lahat yun. Kukontra yun sa impeachment ni Inday Sara. Kaya 8 lang naman ang kailangan sa impeachment para hindi maalis si Inday Sara sa kanyang posisyon, no? 8 lang po ang kailangan. Kung manalo itong 8 na inendorso ng Iglesia ni Cristo, ligtas na si Inday Sara. Mayroon pang nakaupo na doon sa Senado, nandun si Robin Padilla. Siyam na. Nandun si Villanueva. Boboto din yan na para hindi na hindi ma-impeach si Inday Sara. Nandun pa si Cayetano. Yan, kaya malabong-malabo po na maalis si Inday sa kanyang posisyon, no? Ito po, no, may sumuporta pa sa ating vlog, no, dahil napakaraming nagsabi na tayo ay fake news. Ito po si paring Mike Gita. Parang iglesia yata to dahil yung logo niya green, puti, pula. Ang sabi niya po rito ay 8 lang po ang senador talaga ang ibuboto ng INC. Totoo po yan. Yan. Yun po ang sabi niya, no? Kaya, yung sinabi ko na 8, ang dami po talagang nagulat. Dahil nga, sa iba kasi wala pa. Sa ibang mga lokal, wala pa. Dito lang talaga sa amin, napakabilis ng bigayan. At wala namang nagsasabi na bawal sabihin, no? Kasi kapag inilabas na yung sample ballot na galing sa lokal, ay pwede mo nang ipagsabihan, pwede mo nang sabihin. Tulad sa isa kong kaibigan na naghihintay, hindi to iglesia, no? Pero naghihintay siya kung sino daw yung iboboto ng Iglesia ni Cristo. Kasi kung sino yung iboboto ng Iglesia ni Cristo, yun din ang iboto niya. Yun, hindi yung Iglesia, no? Yun din ang iboto niya. Kasi talagang, kapag pinili ka kasi ng Iglesia ni Cristo, ay talagang, ikaw na yung tinitignan kasi yan. Tinitignan yan kung anong mga ginawa mo. Kung anong mga nagawa mo noon, nung nandun ka sa pwesto mo. Ito naman si Bam Aquino, sa akin lang, sa aking pananaw lang, ito si Bam Aquino na napili ngayon ng Iglesia ni Cristo. Noong kumandidato yan noon, naalala ko pa talaga, binuto yan ng Iglesia ni Cristo. At yun ay nanalo. Nanalo yan si Bam Aquino, no? Nung nagkaroon ng problema ang Iglesia ni Cristo, ito namang gobyerno ay nangingialam, no? Kaya ang nangyari noon, nung sunod eleksyon ay lahat ng tauhan ni Noynoy Aquino, na ang tawag nga doon ay utso diritso, ay talagang utso diritso sa inodoro talaga. Kasama yan si Bam Aquino na utso diritso sa inodoro. At ngayon, siguro, maganda namang ginagawa ni Bam Aquino noon sa Senado. Kaya ngayon siya ang napili. Kaysa yung mga luma, ang daming luma, di ba? Alam nyo na yun. Ang daming luma na senador, pabalik-balik na lang. Pero hindi na napili. 8 lang po talaga ang
pinili ng Iglesia ni Cristo. Dati 12 naman talaga eh. Ngayon 8 lang. Ito pa po yung sumuporta no sa atin. Dahil may marami nagsabi na fake news. Kaya ito pa. Ang sabi po rito ni Ricardo Pinungpong, ang sabi niya, tama po yan. Hindi yan fake news. Nabasa ko na yan ngayon lang po hapon. Good luck sa maswerteng napili. Ayun. Kaya nasabi niya yun dahil nabigyan na siya ng sample balot. Ayun. Kaya sumuporta siya sa ating video no. Yan, mayroon na rin siyang ganito. Mabilis lang po talaga dito sa amin dahil itong tinitirhan ko ay katabi lang po ng ng lokal. Tapos yung mga dalawa kong bayaw ay puro Japono. Ito pa po, basahin po natin yung sumuporta sa atin no. Ito pa ito may no. Itong nag-comments tapos nag-comments itong isa sa comments niya. Si Alfredo Banlos Jr. GS. Sabi niya, saang chismis mo naman yan napulot? Tapos may nag-comment sa comments niya. Ang sabi ni Virgilio Juanes, ang sabi niya, totoo yan. Yan. At yun salamat sa mga sumuporta no sa ating video. Ay talaga namang totoo. Ito po. Yan, totoo po yan. Lunes na Lunes, ito pong ibubuto namin no. Kasi talaga namang kung ano yung pasya ng pamamahala, yun din po ang sinusunod namin no. Dahil ang kaisahan ay nakasulat yan sa banal na kasulatan. Okay, maraming salamat po. At magandang araw sa ating lahat.